Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 776, Kabanata 776, ang hindi mapigil na layunin ng pagpatay. Malaking pagbabago ang mukha ni Cassius Wright. Si Bobby Aguilar talaga. Nang mapuksa ang Sky Harmony League, nagkataong wala siya at halos nakatakas sa kalamidad. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang makaharap si Bobby Aguilar dito ngayon. Obliterate Sky Harmony League. Ano ang pinagsasabi mo? Si Mr. Wright ay walang kaalam-alam na sumisigaw. Nagbago ang mukha ni Cassius, at sinampal niya si Mr. Wright sa mukha at nagmura, "Bilasan mo at humingi ng tawad kay Lord Smith. Hindi na kailangan ng sorry." Umiling si Bobby. "Sinabi ko na, 1 oras lang ang binigay ko sayo. Ngayon ay 1 oras at 5 minuto na." Malamig na sabi ni Bobby. Agad na nabasa ng malamig na pawis ang noo ni Cassius, at nauutal siya, "Lord Smith, hindi ko alam na ikaw iyon. Walang kinalaman sa akin iyon." Malamig na sabi ni Bobby Smith. "Dahil tapos na ang oras, mapaparusahan ka." Pagkasabi noon, itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang palad at binasag si Mr. Wright sa isang tumpok ng laman. Si Kathleen Hansen ay sumigaw ng takot, at ang mukha ni Cassius ay puno ng kalungkutan. "Sige, ikaw na," sabi ni Bobby Smith. "Ako ay mahabagin at mapagbigay, kaya hindi ko lipulin ang iyong buong pamilya, ang pagpatay sa inyong dalawa ay sapat na." Mabilis na sinabi ni Cassius Wright, "Hindi. Hindi, Lord Smith, alam ko nang mali ako, nangangako akong hinding-hindi ko na muling guluhin si Miss Hansen, ako." Bago pa man siya matapos magsalita ay sinampal na ni Bobby Aguilar ang ulo ni Cassius Wright. Sa isang kisap mata, ang mag-amang Wright ay napatay sa lugar. Hindi napigilan ni Kathleen Hansen na takpan ang kanyang bibig, puno ng takot ang kanyang mga pupil. Napatingin si Bobby Aguilar kay Kathleen Hansen at sinabing, "Ayos lang, nalutas na ang problema mo, hindi mo kailangang mag-alala." Pagkatapos sabihin iyon, pinitik ni Bobby Aguilar ang kanyang daliri, at agad na sinunog ang dalawang bangkay sa alabok. Bakas pa rin sa mukha ni Kathleen Hansen ang gulat. Dalawang buhay na tao ang namatay sa harap niya, na nagsasabing hindi siya natatakot ay imposible. Nang makita ito, hindi alam ni Bobby Aguilar ang sasabihin. Umabot ng mahigit 1 oras para bahagyang kumalma si Kathleen Hansen. Bumulong siya, "Bobby Smith, lahat ba ng pangunahing puwersa sa Proserpine Kingdom ay nasa ilalim na ng iyong pamumuno ngayon?" Talagang. Ngumiti si Bobby Smith. "Kung may kailangan ka sa hinaharap, tawagan mo lang ako, may tutulong sa iyo mula sa Heaven Gate." Salamat." Bahagyang napabuntong hininga si Kathleen Hansen. Nang makita ang kanyang ekspresyon, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sabihin, "Sa tingin mo ba ay masyadong brutal ako? Hindi kailangan na patayin sila." Kinagat ni Kathleen Hansen ang kanyang labi at sinabing, "Sa tingin ko ay hindi na kailangang patayin si Cassius Wright, natatakot na siya." Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, "Kathleen, marami akong naranasan sa 2 taon na ito, at unti-unti kong naunawaan ang isang bagay. Ang pagiging maawain sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili. Ang kanilang takot sa akin ay maglalaho araw-araw, at sa panahong iyon, ang nagdurusa ay ang sarili." Nang marinig ito, napaisip si Kathleen. Tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, "May iba pa akong dapat asikasuhin, hindi na ako magtatagal, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Nagmamadali kang aalis." Medyo nagulat si Kathleen. "Oo, mayroon akong ilang mahahalagang bagay sa bahay." Paliwanag ni Bobby. Pagkatapos magsalita, nagtungo sa pinto si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot. Tahimik na bumulong si Kathleen sa likod niya, "Gayunman, Bobby Smith, maraming salamat." Ngumiti si Bobby Smith, at hindi na nagsalita. Matapos iwan ang pamilya Hansen, si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay dumiretso sa airport. Pagdating sa airport, si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay tahimik na nakaupo, naghihintay ng kanilang paglipad. Sa sandaling ito, biglang nagtanong ang lalaking may bigot, "Bobby, hindi mo ba napansin na tumitindi ang iyong hangarin sa pagpatay? Kung noon pa man, nalipol mo ba ang isang buong pamilya?" Hindi umimik si Bobby.
Siyempre alam din niya ang isyung ito. Para sa ilang kadahilanan, ang layunin ng pagpatay ni Bobby ay partikular na malubha kamakailan, kung minsan ay halos hindi niya ito makontrol. Pinaghihinalaan ko na nahawa ka sa babaeng nakamaskara. Ungol ng lalaking may bigot. Tiningnan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot at nagsabi, minsan kong nakita ang sarili kong landas ng paglilinang, ito ay isang landas ng pagpatay, wala itong kinalaman sa iba. Ang lalaking may bigot ay yumiit at bang-ulong, huwag mo lang akong patayin. Nagbiro si Bobby, hindi matitiyak yan, mag-ingat ka. Sa sandaling ito, pauwi sa bahay. Hayward, na ilang araw ng tulog, sa wakas ay nagising. Dahil sa malawakang paggamot mula sa Martial Arts Association, tuluyan ng gumaling ang kanyang katawan. Nakaupo siya sa kanyang silid, at sa isang tabi, isang malaking sawa ang nakapulupot. At ang sawa na ito ay walang iba kundi si Broderick, ang Heaven Swallowing Python. Hinaplos ni M.S. Hayward ang ulo ni Broderick ng may indulhensya at sinabing, huwag kang mag-alala, ibabalik kita sa anyo ng tao sa lalong madaling panahon. Ginamit ni Broderick ang kanyang napakalaking ulo upang bahagyang sipain si M.S. Hayward, na parang tumutugon. Hindi maiwasan ni M.S. Hayward na isipin ang eksena ng dakilang digmaan noong araw na iyon. At ang dalawang nakakatakot na bangkay sa tabi ni Bobby Smith, at ang kakaibang batang babae, si Claire Richardson. Anong uri ng mga sekreto ang tinatago ni Bobby Smith, sa pag-iisip sa araw na iyon, isang bakas ng takot ang bumungad sa mukha ni M.S. Hayward. Hindi man lang siya nang ahas na lapitan muli si Bobby Smith, sa takot na makita niya ang pares ng bangkay na iyon. Isang tingin lang ay nagawang basagin ang Marshall Saint weapon, napakalakas na kapangyarihan. Maya-maya lang, nagring ang phone ni M.S. Hayward. Kinuha ang telepono, dalawang malamig na salita ang nagmula sa kabilang dulo, meeting. Si M.S. Hayward ay hindi nang ahas na magdilidoli, at mabilis na bumangon at nagmamadaling pumunta sa meeting room ng Capital City Martial Arts Association. Dumating na ang lahat ng matataas na opisyal sa meeting room. Sa pagkakataong ito, kahit si Emerson Holmes, na bihirang lumahok, ay dumalo. Mabilis na nakarating si M.S. Hayward sa meeting place at ibinaba ang ulo patungo sa matataas na opisyal. I'm sorry, hindi ko nahawakan ng maayos. Napakamot ng ulo si M.S. Hayward, hindi naglakas loob na hawakan ito ng matagal. Tama na, walang magbabago sa pagsasalita tungkol dito, halika at maupo ka. Sabi ng isang higher up. Pagkarinig nito, mabilis na umupo si M.S. Hayward. M.S. Hayward, mayroon kang dalawang mahalagang gawain. Sabi ng isang higher up. Mabilis na tumugon si M.S. Hayward, pakibigay ang iyong mga order. Malamig na sinabi ng nakatataas, yung dalawang bangkay sa tabi ni Bobby Smith, at ang batang babaeng iyon na tinatawag na Claire Richardson, dalhin sila rito. Nang marinig ang mga salitang ito, sumilay ang takot sa mukha ni M.S. Hayward. Nauutol niyang sabi, mga iginagalang na nakatataas, ang dalawang bangkay na iyon ay napakalakas, natatakot ako na baka hindi ko kaya. Hindi mahalaga. Nagsalita naman ang isa pang nakatataas. Ang dalawang bangkay na iyon ay mga figure mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas, bagamat hindi ko alam kung bakit sila biglang nagising at nagkamalay noong nakaraang pagkakataon, ito ay malabong mangyari muli. Maaari kang sumama sa mga tao, ibibigay namin sa iyo muli ang Martial Saint weapon. Nang marinig ito, mabilis na tumango si M.S. Hayward at sinabing, oo, aayusin ko ito kaagad. Oo, tandaan, gawin ito sa lalong madaling panahon, kung makuha natin ang dalawang bangkay na iyon, maaari silang gumanap ng isang malakas na papel. Para sa amin, maaaring magkaroon ito ng makasaysayang kahalagahan. Kabanata 777, Kabanata 777, bumalik sa Capital City. Mabilis na tumayo si M.S. Hayward at sinabing, magtiwala ka, talagang gagawin ko ang aking gawain. Sa puntong ito, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, mga ginagalang na executive, may kahilingan ako. Isang kahilingan. Anong kahilingan? Malamig na tanong ng isang executive. M.S. Hayward reared her teeth at sinabing, I need a shape-changing pill.
Natahimik sandali ang mga executive, kalaunan ay malamig na nagsalita, para ba sa heaven swallow ang python mo? Oo, ibinaba ni MS Hayward ang kanyang ulo. Malamig na sinabi ng isang executive, MS Hayward, nagsilbi ka na sa Capital City Martial Arts Association sa loob ng maraming taon. Dapat mong malaman na ang isang tao ay hindi dapat bumuo ng masyadong maraming attachment kapag nagtatrabaho dito. Maaaring makaapekto ito sa buong asosasyon. Tama, kung ang iyong puso ay nakatali, kung gayon ang iyong espada ay hindi magiging matulin, dagdag ng isa pang executive. Itinaas ni MS Hayward ang kanyang ulo at nakiusap, inialay ko ang aking buong buhay sa asosasyon at nanatiling walang asawa, walang mga inapo. Ngayon, ang tanging mahalaga sa akin ay si Broderick. Nakikiusap ako sa mataas na ranggo na bigyan ako ng tableta na nagpapabago ng hugis kung isa sa alang-alang ang aking buong pusong dedikasyon. Ang mga ehekutibo ay lumitaw na medyo gumalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng isang executive, kolektahin ito sa loob ng 3 araw. Mabilis na yumuko si MS Hayward at sinabing, salamat, mga respetadong executive. Pagkalabas ng meeting room, mabilis siyang nagtungo sa bahay ng lalaking may bigot. Sa kasamaang palad, walang tao sa mansyon. Sa ibang lugar, si Emerson Holmes ay agarang tumawag kay Bobby Smith. Sa oras na ito, hindi pa nakakasakay si Bobby sa kanyang flight at naka-on pa rin ang kanyang telepono. Matapos sagutin ang tawag, ipinaalam ni Emerson ang sitwasyon kay Bobby. Kailangan mong agad na itago ang batang babae na iyon at ang mga katawan na hawak mo, sabi ni Emerson sa malalim na boses. Hinaplos ni Bobby ang kanyang baba at tumawa, naisip ko na gagawin nila ang isang bagay na ito. Huwag kang mag-alala, hahawakan ko ito ng naaangkop. Isang eroplano ang lumipad ng mataas sa langit. Pagdating ni Bobby sa Pyro, hating gabi na. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Bobby na itago ang kabaong, mga painting, at mga katawan sa River City. Iyon ang kanyang bayan at ang pinakaligtas na lugar. Nang gabi ring iyon, nagmamadaling bumalik si Bobby sa River City, itinago ang kabaong sa bakuran ng tahanan ng kanyang pamilya. Matapos alagaan ang lahat ng ito, umaga na. Pinunasan ni Bobby ang pawis sa noo. Lumingalinga siya sa paligid at bumulong, matagal na akong hindi nakabalik. May mga taong pinagkakautangan ni Bobby dito, ngunit halos wala siyang oras para huminto. Kaya, hindi siya nagpaalam kahit kanino, at sa madaling araw, bumalik sa Capital City Martial Arts Academy sakay ng kanyang sasakyan. Pagbalik niya sa bahay ng lalaking may bigot, nakita niya ang dalawang figure na nakasuot ng kulay lila na damit na nakatayo sa pasukan. Dir-diretsyong naglakad si Bobby palapit sa kanila at medyo nagbibiro na nagtanong, mga ginagalang na mga ginoo na nakasuot ng kulay lila, maaari ko bang tanungin kung ano ang nagdadala sa inyo rito? Nagkatinginan ang dalawang figure na naka-purple bago sinabing, Bobby Smith, saan ka nagpunta nitong mga ilang araw? Bakit hindi mo sinabi sa amin ng maaga? Napangisi si Bobby, hindi ako naniniwala na kailangan kong ipaalam sa iyo ang tungkol sa aking kinaroroonan, hindi ba? Mahigpit na tumugon ang dalawang figure na naka-purple, kasangkot ka na ngayon sa isang makabuluhang bagay. Kailangan naming pansamantalang paghigpitan ang iyong mga paggalaw. Sana ay makipagtulungan ka. Makipagtulungan sa aking puwet. Sabi ni Bobby na medyo naiinis. Pumunta ka at sabihin kay MS Hayward, kung may sasabihin, sabihin mo at huwag mong sayangin ang oras ko. Matapos ilabas ang mga salitang ito, nagplano si Bobby na pumasok. Ngunit humakbang pasulong ang dalawang figurang nakasuot ng kulay lila, na hamarang sa dinadaanan ni Bobby. Nanlamig ang mukha ni Bobby at agad siyang naglabas ng matinding mamamatay tao na espiritu. Nang matuklasan ang nakamamatay na intensyon na ito, hindi lamang ang dalawang nakadamit na figure ay natigilan, maging ang lalaking may bigot ay hindi naiwasang magbago ng kanyang kutis. Hey, let's cool down. Kung may issue sa kamay, hayaan mo si MS Hayward na humawak, mabilis na sinubukang mamagitan ng lalaking may bigot. Ang dalawang figure, na takot, ay binigyan ng daan palabas ng lalaking may bigot at mabilis na umatras.
Nang makaalis na sila, sumimangot ang lalaking may bigot at sinabing, "Bobby, kailangan mo talagang panatilihing kontrolado ng kaunti ang iyong mamamatay tao espiritu." Medyo nakasimangot din si Bobby sa mukha. Mula nang makamit niya ang kapangyarihan ng martial saint, nakita niyang ang mamamatay tao na espiritong ito ay tila hindi mapigil at maaaring sumabog anumang oras. "Kung hindi ka lang hamarang ngayon, baka napatay ko na silang dalawa," mahinang sabi ni Bobby. Mapait na tumawa ang lalaking may bigot, "Kung ipagpatuloy mo ito, matatakot ako na baka ikaw na ang susunod na babaeng nakamaskara." Hindi lang ang lalaking may bigot, maging si Bobby mismo ay bahagyang nag-aalala. Pagbalik sa kanyang tirahan, mabilis na nagayos si Bobby at ang lalaking may bigot. Makalipas ang kalahating oras, pinangunahan ni MS Hayward ang ilang figure sa purple na roba, na agad namang pumasok. Palibutan ng bahay. Malamig na utos ni MS Hayward. Oo. Mabilis na pinalibutan ng mga figure na nakasuot ng purple ang mansyon. At si MS Hayward mismo ang pumasok sa mansyon. Sa oras na ito, si Bobby ay nakaupo sa malaking bulwagan na humihigop ng tsaa, na tila nasisiyahan sa kanyang sarili. "Bobby, sa wakas nakabalik ka na," malamig na sabi ni MS Hayward. Tumaas ang isang kilay ni Bobby at sumagot, "Ikaw na matandang hayop, tiyak na mahaba ang buhay mo. Akala ko patay ka na." Nanlamig ang ekspresyon ni MS Hayward habang sumagot, "Ibigay mo kaagad ang mga katawan na iyan." Ibinaba ni Bobby ang kanyang tasa ng tsaa at sinabing, "Kung ibibigay ko sila, hindi ka natatakot na sampilan kanila hanggang mamatay, di ba?" Isang halatang takot ang bumungad sa mukha ni MS Hayward, at hindi sinasadyang napaatras siya. Malinaw, ang insidente mula sa huling pagkakataon ay nag-iwan ng anino sa kanya. Huminga ng malalim si MS Hayward at mariing sinabi, "Bobby, nandito ako sa ilalim ng utos ng mga nakatataas upang hingin sa iyo ang mga bangkay, gayon din ang batang babae. Hindi ito tungkol sa mga personal na sama ng loob sa pagitan mo at sa akin. Ito ay isang utos mula sa pinakamataas na antas ng Capital City Martial Arts Association." Malamig na sambit ni Bobby, "Anong mga kwalipikasyon ang mayroon sila para utusan ako? Sila ang mga nakatataas sa iyo, hindi sa akin. Gusto mo ng mga katawan? Sige, ibigay mo si Emily Taylor bilang kapalit." Nanlamig agad ang ekspresyon ni MS Hayward. "Bobby, ipinapayo ko sa iyo na huwag lumampas sa iyong mga hangganan kapag binigyan ka ng kaunting pahinga." Ang aura ni MS Hayward ay puno ng mamamatay tao na layunin. Naningkit ang mga mata ni Bobby, at bumungad ang kanyang aura na may parehong pagpatay na layunin. "Tinatakot mo ba ako?" Tumayo si Bobby mula sa pagkakaupo. Ang aura ni Bobby ay walang katulad, at napigilan nito si MS Hayward sa isang iglap. Maging si MS Hayward ay hindi maiwasang bahagyang magbago ng ekspresyon. Sinulyapan ni Bobby ang mahiwagang artifact sa kanyang kamay at sinabing may malamig na ngiti, "Ang martial saint weapon. Ano, iniisip mo bang nakawin ito?" Ibinuka ni MS Hayward ang kanyang bibig, ngunit hindi makapagsalita ng ilang sandali. Sa hindi malamang dahilan, bigla niyang nalaman na ang Bobby na nakatayo sa harapan niya ay parang iba sa dati. "Paano kung gawin natin ito sa ganitong paraan?" Ang lalaking may bigot, sa takot na baka mawalan ng kontrol si Bobby sa kanyang mamamatay tao na espiritu, ay mabilis na tumayo at nagmungkahi. Ang kompetisyon sa pagitan nina Bobby at Broderick ay hindi pa napagpasyahan. Gamitin natin ang dalawang bangkay bilang taya. Kung manalo si Bobby, dadalhin mo siya sa Mystic Realm kung saan nakakulong si Emily Taylor. Kapag nanalo si Broderick, ibibigay ni Bobby ang dalawang katawan. Paano iyon? Tumingin si Bobby sa lalaking may bigot, at walang pag-aalinlangan, tumawa at sinabing, "Okay, I agree." Kabanata 778, Kabanata 778, ang magical artifact ng Pavilion ng Langit na lihim sa lungguhit isa. Si MS Hayward ay mukhang malungkot, dahil siya ay orihinal na nagplano na ibalik ang bangkay ng puwersahang gamit ang martial saint weapon. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng bahid ng takot sa kanyang puso nang kaharap si Bobby Smith. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa dalawang bangkay o kay Bobby Aguilar mismo.
Pagkaraan ng ilang sandali, si Ms. Hayward ay malamig na bumantong hininga. Sana ay tuparin mo ang iyong salita. Kung hindi, hindi ka papakawalan ng Capital City Martial Arts Association. Matapos iwan ang mga salitang ito, tumalikod si Ms. Hayward at umalis. Pinagmamasdan ng kanyang umaatres na figure, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang malamig na senggal. Halika, tingnan natin kung sino ang mas malakas na may parehong power of martial saint. Ngumisi si Bobby Smith. Bumalik si Ms. Hayward sa kanyang tirahan. Napatingin siya kay Broderick na dumidikit sa katawan niya at hindi niya maiwasang magpakita ng ngiti sa labi. Ang mga nakatataas ay sumang-ayon at bibigyan ako ng pampabagong hugis na tableta kinabukasan. Nakangiting sabi ni Ms. Hayward. Sa oras na iyon, makakabalik ka pa rin sa anyo ng tao. Nang marinig ito, ginamit ni Broderick ang kanyang higanteng ulo upang marahang ihagod si Ms. Hayward. Sa sandaling ito, bahagyang bumantong hininga si Ms. Hayward at sinabi sa mahinang boses, mula nang lumitaw si Bobby Smith, ang Capital City ay lalong naging hindi mapakali. Sa pagbanggit sa pangalan ni Bobby Smith, agad na inilabas ni Broderick ang kanyang dila mula sa kanyang bibig, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Napuno ng galit na aura ang kwarto, dahilan para umungol ang buong bahay. Pag-alo ni Ms. Hayward, alam kong galit ka sa kanya, sigurado ka, kapag bumalik ka sa anyo ng tao, bibigyan kita ng pagkakataon. Nang marinig ito, medyo lumuwag ang nanginginig na katawan ni Broderick. Sa mga sumunod na araw, hindi na umalis si Bobby Aguilar sa bahay ng lalaking may bigot. Sa araw na ito, inalis ni Bobby Aguilar ang kapangyarihan ng paglikha mula sa special magic artifact nang may pumasok mula sa labas. Bobby Smith, may naghahanap sa iyo. Ang dumating ay isang kawani ng Martial Arts Academy. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at kumunat ang noo, may naghahanap sa akin. Sino ang naghahanap sa akin? Leader ng Pavilion of Heavenly Secrets, Mallory Poe. Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na magtaas ng kilay. Pinuno ng Pavilion of Heavenly Secrets. Pagdating sa pintuan. Alam ko, lalabas ako kaagad. Sabi ni Bobby Smith. Inalis niya ang kapangyarihan ng paglikha at hindi niya maiwasang magpakita ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Tila ang pinuno ng Pavilion ng mga lihim sa langit ay nagpaplano na ayusin ang account. Tumayo si Bobby Aguilar at mabilis na naglakad palabas ng Martial Arts Academy. Sa pasukan ng akademya, nakatayo sa pintuan ang isang matandang lalaki at isang binata. Ang dalawang ito ay ang mag-ama na duo mula sa Pavilion of Heavenly Secrets. Sa likod nila ay may 3 pang tao. Sa kamay ng 3 ay may bitbit silang mga kahon na may iba't ibang laki na parang mga regalo. Dir-diretsyong naglakad si Bobby Aguilar papunta kay Mallory Poe at ngumiti, Lord Poe, ano ang dahilan para makita mo ako? Yumuko si Mallory Poe at sinabing, ilang araw na ang nakalipas, lumabas ako para sa negosyo at matagal nang wala. Ang Pavilion ng mga lihim ng langit ay ipinagkatiwala sa aking anak. Hindi ko inaasahan na gagawa ng ganoong kabigat na krimen ang aking anak. Nang marinig ko ito, dali-dali akong nagdala ng isang napakagandang regalo para humingi ng tawad sa iyo. Humihingi ng tawad. Bakas sa mukha ni Bobby Aguilar ang pagtataka. Ito ay medyo hindi inaasahan para kay Bobby Smith. Napabuntong hininga si Mallory Poe, ang anak ko ay layaw na mula pagkabata at walang alam sa asal. Patawarin mo ako, Mr. Smith. Sabi nga sa kasabihan, huwag patulan ang nakangiting mukha. Sa ugali ni Mallory Poe, mahirap para kay Bobby Aguilar na magalit. Masyado kang magalang, Lord Poe. Walang pakialam na sagot ni Bobby Smith. Bahagyang napabuntong hininga si Mallory Poe at sinabing, hindi lang siya personal na naapektuhan ng kanyang mga aksyon kundi pati na rin ang buong Pavilion of Heavenly Secrets. Isa itong kahihiyan sa aking Pavilion of Heavenly Secrets. Pagkatapos magsalita, pinandilatan ni Mallory Poe si Hanley Poe at pinagalitan, bakit hindi ka humingi ng tawad kay Mr. Smith? Mabilis na nilapitan ni Hanley Poe si Bobby Smith, yumuko, at sinabing, Mr. Smith, pasensya na po sa pagiging masungit at nakakasakit sa inyo. Patawarin ninyo ako.
Kumunot ang noo ni Bobby Smith. Parang hindi ito ang karakter ni Hanley Po. Walang problema. Ikan-away ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Bakit hindi ka nagpapasalamat kay Mr. Smith? Saway ni Mallory Po. Mabilis na yumuko si Hanley Po at sinabing, "Salamat sa iyong kabutihang loob, Mr. Smith." Pagkatapos, tumingin pabalik si Mallory Po sa mga tao at ngumiti, "Mr. Smith, ito ay isang maliit na tanda ng aking pagpapahalaga. Mangyaring tanggapin ito bilang paghingi ng tawad." Tiningnan ni Bobby Aguilar ang mga kahon. Inilabas niya ang kanyang banal na pakiramdam, at nalaman na ang mga kahon ay naglalaman ng mga mahiwagang artifact. Bagamat ang mga mahiwagang artifact na ito ay hindi nangunguna, maaari pa rin silang ituring na mga dekalidad na item. Paulit-ulit na ikan-away ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, masyadong magalang si Lord Po. Tatanggapin ko ang iyong paghingi ng tawad, ngunit mangyaring ibalik ang mga reg-along ito. Sumeryoso ang mukha ni Mallory Po, hindi mangyayari iyon. Kung may nagawa kang mali, kailangan mong pagbayaran. Tama lang. Bakit hindi mo ibigay kay Mr. Aguilar ang mga gamit ngayon? Sigaw ni Mallory Po. Ilang tao ang agad na nagdala ng mga kahon at pumasok sa Martial Arts Academy. Sa kasamaang palad, ang mga tagalabas ay hindi makapasok, kaya maaari lamang nilang ilagay ang mga kahon sa pasukan. Ang ganoong poster ay medyo nagulat kay Bobby Smith. Kung ganoon ang ugali ni Mallory Po, paano niya tuturuan ng isang walang pakundangan na tulad ni Hanley Po? Wala itong kabuluhan. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar saglit at nagsabi, "Lord Po, mayroon ka pa bang ibang bagay? Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Gusto ko ang ugali ni Mr. Smith." Tumawa si Mallory Po. "Kung gayon, hayaan mo akong maging blunt. Kumuha ka ng special magic artifact ring mula sa Pavilion of Heavenly Secrets dati, tama?" Ngumiti si Bobby Smith, "Tama iyan." Nagmamadaling sinabi ni Mallory Po, "Napakahalaga sa akin ang special magic artifact na iyon. Hinihiling ko kay Mr. Aguilar na ibalik ito sa akin. Kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng isa pang special magic artifact." Sa katunayan, mayroon siyang isang bagay na hihilingin. Iyon ay sinabi, dahil ang special magic artifact ay orihinal na ninakaw ni Bobby Smith, hindi makatwiran na ibalik ito. "Wala akong special magic artifact sa ngayon." Ngunit matapos itong pag-isipang mabuti, nagpasya si Bobby Aguilar na pag-isipan itong muli. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Mallory Po, at sinabi niya, "Mr. Smith, bakit hindi ka pumunta at kunin mo, hihintayin kita dito." Ngumiti si Bobby Smith, "Paano ito, maghintay tayo ng ilang araw. Dadalhin ko ito sa Pavilion of Heavenly Secrets sa loob ng ilang araw." Sumimangot si Mallory Po, "Mr. Smith, ang bagay na ito ay napakahalaga sa akin. You should go and get it." "Hoy, marami akong nilagay sa special magic artifact. Kahit linisin ko ito, aabutin ng ilang araw. Bakit ka ba nagmamadali, Lord Po?" Ibinuka ni Mallory Po ang kanyang bibig para magsalita pa, ngunit pagkatapos ay iniba niya ang usapan ng nakangiti, "Sige, hindi ako nagmamadali. Pagkatapos, bukas ay maghahanda ako ng mesa sa Pavilion of Heavenly Secrets at hihintayin ang pagdating ni Mr. Smith." "Okay." Tumango si Bobby Aguilar at pumayag sa kahilingan. Kung gayon hindi na kita guguluhin pa. Bahagyang yumuko si Mallory Po kay Bobby Smith, at saka umalis kasama si Hanley Po. Pagkalakad palayo ay biglang nagdilim ang mukha ni Mallory Po. "Tay, masyadong mayabang ang batang ito." Talagang hindi niya pinahahalagahan ang mukha na ibinibigay sa kanya ng iba. Hindi napigilan ni Hanley Po ang magmura. Sinulyapan ni Mallory Po si Hanley Po at malamig na ngumuso, "Hayaan mo muna siyang maging mayabang. Kapag nakuha ko na ang singsing, sasagutin ko na siya." Kabanata 779, Kabanata 779, Pista sa Hongmen sa Lungguhit Gate sa Lungguhit 1. Sa puntong ito, bahagyang lumuwag ang mukha ni Mallory Po. Sa paghusga sa pagganap ni Bobby Smith, hindi niya dapat natuklasan ang sekreto sa loob ng ring, na isang malaking kapalaran sa kamalasan, bulong ni Mallory Po.
Gayunpaman, medyo nag-aalala si Hanli Po sa gilid at sinabing, paano kung malaman niya sa 2 araw na ito? Sa pagkakaalam ko, parang may alam ang lalaking may bigot sa tabi niya. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Mallory Po. Mahigpit na nakakunot ang kanyang mga kilay, at puno ng matinding pag-aalala ang kanyang mukha. Kung talagang nabigo ito, maaari ba nating hilingin sa mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association na i-pressure siya? Mungkahi ni Hanli Po. Umiling si Mallory Po at malamig na sinabi, nasubukan ko na, ngunit sinabi ng mga tao sa Capital City Martial Arts Association na binaliwala lang sila ni Bobby Smith. Dad, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Hanli Po na may pag-aalala sa mukha. Napabuntong hininga si Mallory Po at Ulong, maaari lang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa kabilang banda, pagkabalik, hinalungkat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga gamit at nakita ang singsing. Nil-arrow niya ang singsing at Ulong, ang pavilion ng mga makalangit na lihim ay nagdala ng napakaraming kayamanan para lang ipagpalit ang singsing na ito, ibig sabihin ay mas mahalaga ang singsing. Kung tutuusin, ninakaw pa rin ang bagay, kaya parang nararapat na ibalik ito ni Bobby Smith. Oo, saan ka nakakuha ng napakaraming kayamanan? Sa sandaling ito, ang lalaking may bigot ay pumasok mula sa labas. Sinabi ni Bobby Aguilar sa lalaking may bigot tungkol sa nangyari. Matapos marinig ang kwento, isang kislap ng pagkagulat ang bumalatay sa mukha ng lalaking bigot. Kumunot ang noo niya at sinabing, sa pagkakaalam ko, itong si Mallory Po ay hindi mabuting tao. Hindi siya gagawa ng isang bagay tulad ng paghingi ng tawad. Oo, kung hindi, paano niya pinalaki ang isang taong may karakter ni Hanli? Bahagyang tumango si Bobby Smith. Ibinigay niya ang singsing sa lalaking may bigot at sinabi, may nakikita ka bang misteryo sa singsing na ito? Sinabi ng lalaking may bigot, marahil may kayamanan na nakatago sa loob. Nang marinig ito, sinubukan ni Bobby Aguilar na suriin ito gamit ang kanyang banal na kahulugan. Gayunpaman, sa sandaling nahulog ang hibla ng banal na kahulugan na iyon, isang alon ng hamog ang sumugod sa kanyang mukha. Lahat ng nasa paligid niya ay naging itim sa isang iglap, at nawalan siya ng direksyon. Sa Spatial Magic Artifact, ang Divine Sense ni Bobby Aguilar ay agad na nawala ang function nito. Mabilis na binawi ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na sentido, at ang kanyang mga kilay ay hindi maiwasang bahagyang kumunot. Natatakot ako na baka talagang may kayamanan sa loob ng singsing na ito, sabi ni Bobby Smith, hinahaplos ang kanyang baba. Ngunit kung tutuusin, ang singsing na ito ay pag-aari ng iba. Mukhang hindi tama para sa akin na sapilitang sakupin ito. Ngumisi ang may bigot sa tabi niya, paano kung ibalik mo ang singsing at talikuran ka ni Mallory Po? I bet you'll be so pissed off. Iyan ay makatuwiran, sumang-ayon si Bobby Smith. Pagkaraan ng ilang ulit na pag-iisip, sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, si Bobby Smith, tulad ng ipinangako, ay muling pumunta sa Pavilion of Heavenly Secrets. Sa kamay niya, may hawak siyang brocade box. Sa loob ng brocade box ay ang singsing. Pagkapasok ni Bobby Smith, yumuko ang mga miyembro ng Pavilion of Heavenly Secrets sa magkabilang panig at sinabing, Mr. Smith, matagal ka nang hinihintay ng ating Pavilion Master. Please follow me. Pagkatapos sabihin iyon, ang dalawa ay nanguna, na lumampas sa Great Hall of Pavilion of Heavenly Secrets. Matapos dumaan sa madilim na silid, mayroong isang kahangahangang mataas na bundok. Sa tuktok ng bundok na ito, may mga artificial na karakter na nakasulat, Pavilion of Heavenly Secrets. Napakaganda ng lugar na ito, taos-pusong bulalas ni Bobby Smith. Inilabas niya ang kanyang divine sense, at sa kanyang pagtataka, natagpuan na ang Pavilion of Heavenly Secrets ay talagang nagtatago ng maraming martial arts masters. Bilang karagdagan, mayroong ilang hindi kilalang kapangyarihan. Mukhang ang Pavilion of Heavenly Secrets na ito ay hindi kasing simple ng nakikita sa ibabaw, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Tanging sa isang matibay na pundasyon maaari itong umunlad sa ganoong sukat. Ang Pavilion of Heavenly Secrets ay walang exception.
Sa patnubay ng dalawa, nagsimulang umakyat si Bobby Aguilar sa bundok. Ang tuktok ng bundok ay tila artificial na pinatag at isang malawak na kapatagan. Sa kapatagang iyon, nakatayo ang isang malaking villa. Mr. Smith, please come in, yumuko ang dalawa at sinabi. Habang si Bobby Aguilar ay gumawa ng isang malaking hakbang, ang unang bagay na nakakuha ng kanyang pansin ay isang malaking cabinet. Sa cabinet ay inilagay ang maraming mahiwagang artifact, lahat ng ito ay top-notch. Kasama ang Divine Dragon Blade na nasa kamay ni Hanli Po, nakalagay din ito sa dingding. Mr. Smith, dumating ka na sa wakas, lumabas si Mallory Po sa sandaling ito. Mainit niyang nakipagkamay kay Bobby Aguilar at sinabing, dali, punta na tayo sa mesa. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at sinabing, huwag magmadali. Tiningnan niya ang mga mahiwagang artifact sa cabinet at nakangiting sinabi, ang mga mahiwagang artifact na ito ay medyo pambihira. Mas mahalaga ba ang mga ito kaysa sa mga nasa labas? Humalaklak si Mallory Po, good eye. Ang mga mahiwagang artifact dito ay talagang mas mahalaga at isa sa 1,000,000 kayamanan. Nang marinig ito, medyo natarante si Bobby Aguilar at nagtanong, Pavilion Master Po, kung napakahalaga sa iyo ng singsing, bakit mo ito ilalagay sa Great Hall sa labas? Napabuntong hininga ng mahina si Mallory Po at sinabing, may apurahang usapin noong araw na iyon, at wala pa akong panahon para harapin iyon. Inilagay ko ang mga bagay sa bakal na plataporma, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Biglang natauhan si Bobby Smith. Sinulyapan niya ang mga mahiwagang artifact sa cabinet at sinabing, ang Divine Dragon Blade na ito ay napakahusay. Nagliwanag ang mga mata ni Mallory Po, at agad niyang ibinaba ang Divine Dragon Blade at ibinigay kay Bobby Smith. Kung gusto ni Mr. Smith, kunin mo na lang. Magkaibigan tayo. Natatawang sabi ni Mallory Po. Hindi tumayo si Bobby Aguilar sa seremonya at agad na inalis ang Divine Dragon Blade. Mukhang maganda rin ang horsetail whisk na ito. Isa ba itong Divine Rank Artifact? Nahulog ang tingin ni Bobby Aguilar sa isang horsetail whisk. Nang makita ang horsetail whisk, bahagyang kumaibot ang bibig ni Mallory Po. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gusto mo, kunin mo na lang. Salamat, Pavilion Master Po, sabi ni Bobby Aguilar habang inilalayo rin ang horsetail whisk. Kasunod nito, pumili si Bobby Aguilar ng ilan pang magkakasunod na Divine Rank Artifact. Ang nakakapagtaka ay talagang pumayag si Mallory Po sa kanilang lahat. Mahalagang tandaan na ang Divine Rank Artifacts ay lubhang mahalaga, kahit na para sa Pavilion of Heavenly Secrets, ang bilang ay hindi malaki. At kinuha ni Bobby Aguilar ang 4 o 5 ng sabay-sabay, kahit ang Pavilion of Heavenly Secrets ay hindi nakayanan. Ang hindi maintindihan ay pumayag si Mallory Po. Mr. Smith, tara na at maupo na tayo, nakangiting sabi ni Mallory Po. Tumango si Bobby Smith, sige, ngayon kailangan kong pasalamatan si Pavilion Master Po para sa mga regalo. Pagkasabi nun ay umakyat na ang dalawa. Sa itaas na palapag, isang handaan na ang handa. Bukod kay Hanli Po, may isang hanay ng mga babaeng nakacheongsam na nakatayo sa isang gilid. Ang mga babaeng ito ay may mga hubog na figure at lubhang nakatutokso, hindi mapaglabanan ng sinumang makakita sa kanila. Pavilion Master Po, ano ang ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ni Bobby Smith. Tawang-tawa si Mallory Po at sinabing, lahat tayo ay lalaki, at ang mga lalaki ay may ilang libangan. Huwag maging magalang. Pagkasabi noon, pumalakpak si Mallory Po, at agad na pinalibutan si Bobby Aguilar ng 12-12 ng Cheongsam Beauties. Mahigpit ang pagkakadikit ng kanilang mga nakakaakit na katawan sa katawan ni Bobby, at dahan-daang humahaplos ang kanilang mga kamay sa dibdib ni Bobby. Kabanata 800, Kabanata 800, salamat sa iyong magical artifact at golden core. Isa. Matamis na bamulong sa tenga ni Bobby Aguilar ang ilang magagandang babae na nakacheongsam. Napuno ng kanilang mapang-akit na hininga ang buong silid. Marahang nanginig ang katawan ni Bobby Smith, at napaatras ng ilang hakbang ang mga babae. Lord Po, hindi na kailangan nito.
Hayaan mo muna silang umalis, walang ekspresyong sabi ni Bobby Smith. Nagtatakang tanong ni Mallory Poe, bakit, ayaw mo ba, Mr. Smith? Dapat ba akong magsama ng ibang grupo? Hindi na kailangan. Dumiretso si Bobby Aguilar sa mesa at umupo. Nang makita ito, hindi na pinahiya pa ni Mallory Poe ang sarili. Binuhusan niya ng isang baso ng alak si Bobby Aguilar at tumawa, Mr. Smith, nag-away kami bago kami magkakilala. Narito ang isang toast para sa iyo. Sana ay maging magkaibigan tayo sa hinaharap. Kinuha ni Bobby Aguilar ang baso ng alak at ibinuhos ito sa isang lagok. Pagkatapos ng inuman, nag-aalalang nagtanong si Mallory Poe, Mr. Smith, dala mo ba ang singsing? Siyempre, ngumiti si Bobby Smith. Mallory Poe, na naglalaman ng kanyang pananabik, ay nagsabi, Mr. Smith, ang singsing na iyon ay napakahalaga sa akin. Kung ito ay maginhawa, mangyaring ibalik ito sa akin muna. Ngumiti si Bobby Smith, anong sikreto ang taglay ng singsing na ito? Bakit kinakabahan si Lord Poe? Nagkunwaring buntong hininga si Mallory Poe, walang sikreto ang singsing na ito. Ito ay tanda ng pagmamahalan namin ng aking asawa, kaya hindi ko kayang mawala ito. Nagulat na sabi ni Bobby Smith, hindi ko inaasahan na ganito pala kamahal si Lord Poe. Mr. Aguilar is joking. So, what do you say? Pinagsalikop ni Mallory Poe ang kanyang mga kamay, mukhang nababalisa. Inilabas ni Bobby Aguilar ang berda na kahon mula sa kanyang bulsa. Inabot niya ang kahon kay Mallory Poe at sinabing, nasa kahon na ito ang singsing. Kunin mo. Mabilis na inagaw ni Mallory Poe ang kahon at binuksan ito. Nang makita ang singsing sa loob, nakahinga ng maluwag si Mallory Poe. Lord Poe, okay lang ba ang lahat? Ngumiti si Bobby Smith. Napangiti si Mallory Poe, walang mali, ngunit Mr. Smith, natatakot ako na may problema ka. Ibinaba ni Bobby Aguilar ang kanyang chopstick at itinaas ang kanyang kilay, ano ang ibig mong sabihin, Lord Poe? Bago pa makapagsalita si Mallory Poe, si Hanley Poe mula sa gilid ay hamampas sa mesa at galit na tumayo. Tinuro niya ang ilong ni Bobby Aguilar at sinabing, Bobby Smith. Akala mo talaga gusto ka naming maging kaibigan. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka karapat-dapat. Pinalo mo ako at ninakawan tayo ng mga gamit natin. Akala mo tapos na ito. Naningkit ang mga mata ni Bobby Smith, at malamig siyang tumingin kay Mallory Poe, ito rin ba ang ibig sabihin ni Lord Poe? Sa halip na sagutin ang tanong, bahagyang ngumiti si Mallory Poe, Bobby Smith, ibalik ang aking mahiwagang artifact, at baka maligtas ko ang iyong buhay. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang tumawa, oo naman, parang ama, parang anak. Ngumisi si Mallory Poe, ano ang silbi ng pagsasabi ng mga bagay na ito ngayon? Ibalik mo na lang ang mahiwagang artifact. Kahit papaano ay mababawasan ang iyong pisikal na sakit. Kayong dalawa lang. Malamig na sabi ni Bobby Smith. Si Mallory Poe ay hindi mukhang balisa, ipinalakpak ang kanyang mga kamay, at kaagad, ilang marki ang sumugod palabas. Hawak nila ang mga mahiwagang artifact ng Pavilion of Heavenly Secrets, mukhang hindi pangkaraniwang kahanga-hanga. Kahit sa kanila, hindi ka magtatagumpay. Umiling si Bobby Smith. Walang pakialam na sinabi ni Mallory Poe, Bobby Smith, alam kong malaki ang bottom line mo, pero mapupunit ko ba ang mukha ko sa iyo nang hindi gumagawa ng buong paghahanda? Sa gilid, tumawa ng malakas si Hanley Poe, Bobby Smith. Nalasan ang alak na ininom mo. Kung hindi ako nagkakamali, dapat wala na ang lakas ng loob mo. Nanatiling tahimik si Bobby Smith, nakatingin sa alak na nasa harapan niya at mahinang bumantong hininga. Sasabihin ko bang tanga ka o matalino ka? Walang magawang umiling si Bobby Smith. Sumimangot si Mallory Poe, anong ibig mong sabihin dyan? Dahan-daang tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, kung naging tapat ka, handa akong ibalik ang singsing. Tutal, ninakaw ko ito, ngunit pinili mo ang isang mahirap at maling landas. Malamig na ngumuso si Mallory Poe, ano, nasa kamay ko na ang singsing. Ngumisi si Bobby Smith, naghanda ka na, pero hindi mo ba naisip na nakapaghanda na rin ako?
Buksan ang birda na kahon at tingnan mo, iyon ba ang singsing mo? Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Mallory Poe. Dali-dali niyang binuksan ang bordado na kahon at pinagmasdan itong mabuti. Sa sandaling ito, nalaman niyang peke pala ang singsing. Isang perpektong kopya. Ikaw. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Galit na galit si Mallory Poe. Ngumisi si Bobby Smith, akala ko'y mapapawi ng iyong kasabikan ang iyong paghuhusga, na hindi mo susuriing mabuti ang singsing. Gaya ng inaasahan, nangyari ito tulad ng naisip ko. Nagngangalit si Mallory Poe, ibalik ang singsing, o papatayin kita. Muling bumantong hininga si Bobby Smith. Lord Poe, mukhang hindi gumagana ng maayos ang utak mo, ngini siya ni Bobby Smith. Inihagis niya ang baso ng alak sa kanyang harapan at malamig na tumawa. Sa tingin mo hindi ko malalaman ang lason na ibinigay mo sa elder ng Divine Alchemist Pavilion. Habang nagsasalita siya, ibinuko ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig at iniluwa ang lahat ng alak. Nagbago na naman ang mukha ni Mallory Poe. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at ilang sandali, iba't ibang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Maya-maya, biglang tumawa ng malakas si Mallory Poe, Bobby Smith, banibiro lang kita. Bakit seryoso? Umupo ka dali. Ngumisi si Bobby Smith, sabi ko sa'yo hindi maganda ang utak mo. Umaarte ka na naman. Ikaw. Ang mukha ni Mallory Poe ay naging malungkot. Malamig niyang sinabi, Bobby Smith, mas mabuting ibigay mo ang singsing na iyan, o hindi kita bibitawan. Naging yelo na rin ang mukha ni Bobby Smith. Lord Poe, parang nagkasakit ako kamakailan, malamig na sabi ni Bobby Smith. Hindi ko alam kung ano ang mali, ngunit hindi ko mapigilan ang mamamatay tao na espiritu sa aking puso. Gusto kong pumatay ng mga tao. Bago bumagsak ang kanyang mga salita, biglang inabot ni Bobby Aguilar at hinawakan ang ulo ng isang marquee, agad itong dinurog. Kamangha-mangha ang ganoong bilis. Pati si Mallory Poe na bigla. Mallory Poe, salamat sa mga mahiwagang artifact na ibinigay mo sa akin, pati na rin, ang gintong